Mahina yata volume. Sige po, dito po, may upuan. Oy, mga bata, walang away, oy. Yung nakapirma po, diretso na po dito sa loob. Ito may-ari neto. Ayan, sinanay po. Yung nakapirma po, sige po, pasok po dito. May upuan po doon. Ay, may form ako doon ng registration. Tapos lalagyan ko kung mga kailangan ng requirements. Oy, hindi kayo nahihiya. May barangay, may ano dito. Oy! Dumami na. Pasok po dito. Huwag mong yung nawawalan tayo. Ay, ikaw! Ay, pakalagyan! May upuan po sa loob mga nanay. Tapos yung mga bata, dito na lang. Kayo sino yung mauna mamaya para sa sopa. Ayun na, kuya. Kasi kuya na kayo. Hoy! Ayun. Nasa na yung ano, hindi po ba Ikaw lang. Ikaw lang. Sige po. Kalikod na tayo. Yeah, pasok mo sa loob, pasok. Kasi mga nanay, matutupin. Mamayos, pwede kahit mabasa. nanay na, para may upuan yung mga nanay. Hello, tayo po ay magpipinana tayo sa panalangin na panagpuli natin. Andiyan kayong lahat, hindi ko kayo makukuha eh. Kaya malilibutin ko na lang kayo. Sama mo na to. Tago eh. Kasama pa si Papa Dudut. Hindi na ba? Belisip tayo sa may santa pa daw lugar ko.
Okay na po? Okay na po tayo? So ayan, nandito na naman po kami. Ako pala, nandito po na naman po ako para po paalala sa ating mga kababaihan. Kasi ano ngayon, women's month ngayon, tama po. Ayan. So paalala ko, ang inyong mga karapatan ba? Gusto ba ninyong malaman o alam na po ninyo? Karamihan naman po, alam na po natin yun di ba? So, yung lagi kong sinasabi, kapag sobra na kayong sinasaktan, physical man yan o kaya emosyonal, kailangan ng bumitaw na po kayo. No? Huwag na po ninyong antayin na pumantay pa yung mga paa ninyo, na paulit-ulit na lang barangay-barangay, tapos walang nangyayari. Mamaya makita pa kayo ng barangay, nag-holding hands na naman. Di ba? Tama yun, di ba? Maraming gano'n, tapos dagdag pa ng anak, o dumadami pa, paano nga naman talaga maiiwan ni babae si lalaki pagka gano'n, di po ba? Yan. So, nasa ating mga babae, kung gusto pa ba natin kumapit, kaya pa ba, hindi pa ba napipigtas yung PC na nakatali, di ba? Pagka hindi na kaya, bitaw na. No? Habang 2, 3 pa ang anak, kasi baka mamaya maging 10, di ka na po talaga makakabitaw dyan. So yun, dahil alam naman po natin yun, pahakyaw lang doon sa mga karapatan natin at alam ninyo at pwede naman kayo magtanong po sa mga bawsi natin dito sa bundukan. Libre po ang magtanong, pero huwag namang hating gabi kayo magtatanong ha. At sa umaga, 8 to 5. Diba? Kahit anong oras ng 8 to 5. Huwag naman sa madaling araw, kasi baka mamaya sila naman mag-asawang mag-away. Next, di ba pala sa pinala? Napapanahong issue yung mga online sexual abuse natin sa ating mga anak. Kahit mga ganitong edad lang, nagiging biktima, mapababae o mapalalaki yan. Hindi ka nakasya din natin. Sabi ko nga, pag nagbigay ng cellphone sa anak, dapat Kukunan ko si ma'am. check po ninyo yan. Hindi po ninyo alam kung anong magiging laman ng cellphone na yon. Mamaya may chat na kung sino-sino dyan. Mamaya kahit kayo naliligo, kinukunan. Pati si tatay, kahit naliligo to, kinukuhanan, sinesend dun sa ibang GC, babayaran ng 50 to 100 pesos. Yun po ang bayad nila doon. Kaya nai-inganyo yung mga bata na mag-send-send doon. Hindi nila alam yung picture ng nanay at tatay nila, o kaya video ng nanay at tatay na naliligo o sumisiar, kahit umiibak, kinukuhanan nila yon. Ayan, gumagalaw na dahil may editing na ginagawa, yung AI ngayon na sinasabi nila. Diba? Napapagalaw nila, hindi gumagalaw. Kaya lahat ng cellphone ng anak, minor yan lalo. Check po natin. Hindi po natin alam talaga kung sino yung mga nakakasalamuhan nila online. No? Saka sinasabi ko na po, mahirap po na i-tag down ng isang video, isang picture na na-post na. Once na-post na yun sa social media, pwede namin matanggal yung site sa site saan na-post o kaya saan na-upload. Pero kung meron mga nag-download sa video ninyo, kaya nga may scandal na tinatawag, pagka na-download nila yun, kahit saan pwede nilang i-upload yun. Pag na-upload ulit yun, i-upload na naman ulit. Kaya nga sabi ko sa mga bata na kapag may mga ganun sila, may mga skandal, habang kumanta sila, meron at merong kopya nun, basta may nag-save. Hindi naman natin malalaman kung sino mga nag-save ng video na yun. Kaya paano natin masasabihan ng tanggalin? At saka sa cellphone ninyo, pagka alam ninyong napicturean ninyo yung kwek ninyo doon, o kaya yung dibdib nyo, o may hubad pa yung litrato doon, o may video kayong mag-asawa doon habang gumagawa ng gusto nyong gawin, abay, huwag mong pambenta yun. Huwag ibebenta, huwag ipapasa sa anak kasi baka mawala ng anak. Madadownload na naman ulit yun. O pagka na-download ulit yun, o ano mangyayari, andun na naman yung scandal ninyo. So dapat yung cellphone, kung saan kayo nag-picture, pang-tago na po yun, pang-sira na po yun. Hindi pwedeng ipasa. Kasi kahit na-delete ninyo yun, meron at meron pa din, pwede pa din nilang i-recover yun. Pag na-recover, ay, yun naman yung picture ninyo. No? Napakahirap po talaga na tanggalin. At isa pa sa mga naka-online dyan na may mga ka-chat, lalo na nga, sinasabi ko ulit, paulit-ulit, mapabata man o matanda, nabibiktima niya to. May ka-chat ka, ang gwagwapo, kaya ang ganda. Malalaki lahat. Umaalog-alog pa. O, nag-video call kayo, sabi niya, patingin nga ako ng kulay ng, ng dede mo. O kaya patingin ng kulay ng kwet. O, ikaw naman, nainganyo, nagpakita ka. Akala mo, kayo lang nag-uusap. Yun pala, lahat ng ginagawa ninyo, nire-record. O yung mga batang maliliit, o yung mga teenagers natin, o magmamasturbate yung mga yun. Kasi papakita
makikita ninyo yung masailang bahagi ng katawan niya. Yun pala sa kabila nun, binibideo na. O, nakuhanan ng video, o makalipas ang ilang araw. Yun, blackmail na ang gagawin. Bigyan mo ako 1,000, 2,000, 3,000 para hindi hindi ko ikalat yung video nyo. Kasi pag naikalat to, magagalit yung nanay mo, syempre takot yung bata, o kaya kayo mismo, nahihiya kayo sa ginawa ninyo. O, di magbibigay kayo. Hanggang sa patuloy pa din, hihingi ng hihingi yan. Huwag po kayong maniniwala na ititigil niya kapag nagbigay kayo ng pera. Kasi meron akong isang teenager na victim, ganun ang ginawa. 6,000 ang pinakahuli na hiningi sa kanya, malaki na yun. Ginawa niya, binenta yung bike. Wala yung bike, kaya nagtaka yung magulang, tsaka tinanong kung anong nangyayari. Doon na lang nagsabi yung bata. Kaya dapat sa pamilya natin, dapat open ang communication natin. Kinakausap natin yung mga anak natin. Kahit na konti-konti lang, o kumusta yung school. Para at least maano sila, matuto sila na mag-open sa inyo bilang magulang. Kasi kung halimbawa magiging biktima sila ng abuse, pagka naabuso yung anak natin, di ba hindi nagsusumbong agad? Magsusumbungan pa yung marites na kapitbahay mo, na imbis na isumbong sa'yo, abay pagchichismisan lang yung anak mo, di ba? So dapat maging tayo, open tayo sa anak ninyo, na kung may mangyari ganito sa inyo, dapat sabihin nyo sa amin. Kasi kami ang magulang nyo, walang sino makakampi sa inyo, kundi kaming mga magulang. Huwag naman sanang darating ang panahon na kayong mismong magulang ang mga abuso naman sa mga anak po natin, ha? Ingat-ingat, lalo na yung mga single parent na nakakita ng bagong pag-ibig. O baka mamaya hindi pag-ibig bilang anak ang gagawin sa mga anak ninyo, gagawin ding asawa. Hindi ninyo alam, di ba? Kaya mas maganda, okay lang, dyan na siya. Kaya mas maganda ang gawin ninyo pagka may mga anak kayong babae, sabihin nyo sa lalaki, pasensya na, alam ko naman tinuturing mong anak yung mga anak ko, pero babae to, hands off ka muna dito. Ganun ha. Tsaka as much as possible sa paghuhugas ng mga anak natin, pagka kayo yung naghuhugas, dapat, mga nanay ang dapat maghugas sa mga anak, ha? Huwag niyong papayagan yung asawa ninyo. Hindi naman dati masama yun, kaya lang kasi, paano kung nalasing yung asawa niyo? O di kaya kung ano-anong gawin dun sa ng anak niyo? Babae man yung lalaki, ha? Dapat po, nanay ha, ang maghuhugas. Tapos pagka lumaki-laki ng mga ganito, turuan na po ninyo sila kung paano nila hugasan yung sarili nila nang sila lang. No, tapos sabihin ninyo, yung mga kuya, yung mga lalaki, huwag sila ang maghuhugas sa anak ninyong babae. No? Medyo dati-dati naman pwede yun no? Kaya lang sa panahon kasi natin ngayon, hindi po natin alam, mas magandang pag-ingatan natin, yun muna ang isipin po natin bago yung magsisi tayo pagka nangyari na, tsaka tayo nagsabi na, ay sana ganito pala, sana ganun pala, hindi po ba? Kaya mas maganda, advance na po tayo. So, yun lang naman ang natin. So, may mga tanong po ba kayo sa mga nangyayari ngayon? O, yung mga silip-silip dyan, ha? At saka yung pagkagabi, dapat yung mga anak po ninyo nasa bahay niya bago dumilim po, nasa bahay na po, ha? O, pagka maglabing-labing kayo at kayo ninyong matulog yung anak ninyo, hindi yung palabasin sa bahay, tapos doon kayo gagawa ulit, di ba? Dapat patulugin muna ninyo yung mga anak ninyo. Huwag yung hayaan doon muna sila sa labas. Kasi yung mga bata na yan, tapos mamaya magre-reklamo kayo. Yung mga anak ninyo hindi pa nga kayang magkwento sa amin kung anong nangyari sa kanila. Paano natin magagawa ng kaso yun? Kaya pag-ingatan po natin yung mga anak natin kasi nakikita kayo, puro babae yung mga nandito. No? Mga nanay, sana lahat nakikinig dito, Dapat pala, natin, para dapat yung mga anak po natin lagi, dahil nag-anak tayo, responsibilidad natin silang alagaan, no? Dapat hindi pariwara yung mga anak natin dyan sa labas. Alam ko naman, mahirap talaga ang buhay, kaya nga gusto natin sana magtrabaho ng magtrabaho. Paano naman kung yung mga anak natin napapabayaan? Dapat po talaga may tumitingin po sa kanila, hindi sila naiiwan ng sila lang. Minsan, panimula pa ng sunog kasi sila lang magluluto ng sarili nilang pagkain. O di kaya, yun nga, pupunta sa kapitbahay, yung mga mahilig, yung mga anak ninyo, mga kapitbahay, huwag po ninyong gagawin yun. Dapat hindi sila pumupunta kasi may mga lalaki na kapitbahay. Sa tingin ba ninyo, hindi pag-iinteresan yung mga anak ninyo? Hindi ko naman sinasabi na may mga bastos ng mga nililirangan dito. Kaya lang, dapat sigurado po tayo. Sa yung mga over
Sitio Ipo. Dito po. Sabihin na lang po ninyo na doon na lang sa bahay na magulang dapat. Huwag mo niyong sanayin yung bata na doon ako matutulog, sige doon ka na. Gusto mo, walang maingay, o kaya gagawa ko sa inyo bagong bata, diba? Papaalisin doon. O, hindi naman ninyo alam yun, alam yung ginagawa ko. Sana wala dito yung siya ba ang kasinunong magbenta ng anak. Papalit ng 1 kilong bigas, sige, okay lang, ano yung anak ko. Papalit ng 100 piso lang, sige, balikan mo yung anak ko. Sige, hawakan mo. Sana wala naman kung gano'n na magulang, ano? At saka magkagulang mo yung anak natin, kung yung maging boyfriend, tapos yung boyfriend, tapos yung construction, nakakapagbigay sa pamilya. Uy, baba kayo dyan. Baba. Baba. Baba kayo dyan. Baba. Magulo. Huwag kayo mag-away. Punta ka barangay. May barangay po dito. Kuya, meron mo nakasakay po doon. Di kotse. Inasarsa. Ay, awag lang yung tigap na. Sasabihin pa nila, police lagi hindi kayo ang late nag-report. I-report ninyo agad yan. Sasabihin nyo, may papatay daw ng tao doon. Sinabi na niyo sa amin, nandun na kami, walang nakatay. Late sinabi sa amin, syempre, late din kami pupunta. Tama po ba yan? Diba? Kung may birthday, tama sinabi mo, pupunta ka sa birthday ko sa 29 kasi birthday ko. Ayun, advance. Kaya lang birthday ko na ako, pupunta ka dito, birthday ko ngayon. Wala, late darating talaga. Diba? O, ganun lang po yun. So, dapat, pag may nangyari, report po agad. Tingnan natin kung pang-barangay ba siya o kaya sa amin, mga pulis, dapat mapunta. O, yun lang po ha. May mga tanong pa po ba? May tanong kayo? Wala na. Magsopas na tayo kasi parang malamig na. O, sige. So, yun lamang po. Maraming salamat. Sana may nakukunan kayo kahit konti kasi mainit eh. At gutom na yung mga bata. So, yun lamang po. Maraming salamat. At Sige, kain na po kayo. Kasi di kayo. Dito. Pare dito. Dito. Matibay dato. Oo, matibay naman dito. Sali natin. Sali nyo na po yung doon sa balik. isasalin dun sa malaki? Kasi mo na kaya yan. Tanggalin mo na yung tali. Pakikiraan dyan. Tanggalin mo na yung tali. Saan pa muna dito sa Okay, one. Ang tangkad nung nagtali nun eh. Sino ba nagtali? Kaisama tayo.
isa wala nang kutsara kasi ano, dalawa naman sa bahay na makakainin. Pahingi daw po. Kasi pahingit pala yung isa doon. Kasi,